Bakit ka pala nandito, uy? Tanong ko sa kanya. Bakit? Bawal ba kitang mamiss? Nakakaloko ang tanong ng lalaki na ito. I admit naman na kinilig ako ng slight. Pabiro ko naman sa sinabi, oo, bawal na bawal. Saktong bumaling kami ng patakbong lumapit sa amin ang bata. Mama, hi Ninong Sak. Buti po nandito kayo. Bibo na sabi ng anak ko. Agad ko namang pinunasan ang pawis ng anak ko. Anak, huwag ka masyadong magtatatakbo ha, at baka madapa ka. Suway ko bilang ina. Opo mama, sabi naman ng anak ko, sabay first bump sa ninong niya. Ilalabas ko lang sana kayo ng mama mo, buddy. Okay lang ba yon? Sa anin niya ni Sak, napaka-thoughtful talaga at ang dami niyang time ha. Wala ka bang trabaho, huy? Tanong ko sa kanya. Siyempre, mas priority ko kayo. Pilyos na sabi niya. Kinurot ko ng pino siya at napakasuwail talaga niya. Sumama na kami sa kanya, siyempre hiwalay kami ng sasakyan. Since may dala rin ako na nag-Jollibee kami kung saan bida ang saya. Medyo panatik din kami ng fast food na ito, siyempre. Love na love ng magninong ang chicken at spaghetti nila rito. Pagka-park namin sa labas ay pumasok na kami sa fast food. Ako na ang naghanap ng lamesa namin habang si Sak na ang pumila at nag-order. Nakautingin siya as usual habang ako naman ay naiilang sa mga titig ng mga lalaki rito. May dumi ba ako sa mukha? Mama, uuwi po ba si Daddy ngayon? Tanong ng anak ko habang nilalagyan ko ng bimpo at polvo ang likod niya na nabasa ng pawis. He can't make it. May business ang ama mo. Pero babawi siya, especially sa birthday mo anak. Hindi ba at parehas kayo ng birthday ng papa mo? Tanong ko para i-lift up yung mood ng bata. Talaga po, masaya na tanong ng anak ko. I just nodded. Dumating na ang in-order ni Sak, sobra-sobra ito para sa normal na tao. Pero ibang usapan kapag ito, magninong na ito ang kumain ng mga paborito nila. Dadaigin maski ang construction worker sa kainan. We started happily chatting. Okay naman ang lahat sa totoo lang. Not until I saw Blake's son with Denise sa labas, kung saan glass wall lang ang pagitan namin. At galit na galit siya, base sa lukot na gwapong mukha nito. Na naman. Riking. Alisa magkalas. Hindi na kami inabot pa ng alas 6 at nag-insist na kami na umuwi. Kahit nagyaya pa si Sak na gumala kami sa mansyon ni Marcel. Dadalaw sana kami sa buntis. Ang problema lang ay medyo nababother ako kay Blake kanina. Hindi ko alam kung bakit may kinagagalit ba siya. Akala ko ba ay nagkalinawan na kami. Kumbaga sa kontrata ay may terms and condition na dapat kami. Pero sa inakto niya kanina, nang makita ko siya sa labas ng Jollibee ay may kakaiba sa titig nito. Madilim na parang bagyo. And honestly, it makes me feel bothered. Nakaka-bother talaga sobra. Pag uwi namin ay wala pa si Blake. Ang sabi niya kanina pala ay may business dinner sila. Siya o kung ano pa man yun. Tapos ang business niya pala ay si Denise ano. Wala akong masabi sa lalaki na yun. Grabe, sana naging prank ka o honest na lang siya. Kaya ko naman natanggapin na sanay na akong lumunok ng sama ng loob ano. Pero sanay rin ba siya? Huwag siyang umakto na parang selos na selos kay Sak. Dahil sa una naman talaga, hindi ako ang may diferensya, baka siya. Nainis lang ako sa kakaisip sa kanya. Nilinisan ko na ang anak ko. Binihisan para diretso tulog na lamang. Nabusog na kami kanina kaya nagrami na lang kami sa bahay. Para may makain kami ng kaunti. Nagluto na lamang ako ng ramen. Kaunti lang naman. Musta naman ang anak sa school? May assignment ka na ba? Tanong ko sa anak ko. Isa sa mga importanteng gawain at obligasyon ng isang magulang ay ang kumustahin ang anak natin. Nung kahit maliit pa lamang ang anak ay ni-exercise na yung pakikipag-interact at socialize ng bata. Isa rin itong way para masubaybayan at mag-guide ko yung anak ko because I care for my son. Okay naman ako mama. Marami po akong natutunan sa school. And also po yung school project po pala namin. Mama, sa Sabado ko na lang po gagawin. Yung assignment ko naman po ay nagawa ko na kaninang vacant. Kung ganyan ba naman ang anak mo ay hindi ka magiging proud? Magalang, mabait at matalino. Pero lagi kong tinuturo sa kanya na kahit mabait siya,
Dapat huwag siyang magpapatake advantage. May mga taong mabait at matalino pero nagiging ignorant kaya nalalamangan ng kapwa. I am also teaching my son how to be wise young man. Nakatulog naman yung bata, mga bandang 8 na ng gabi, inaantok na siguro dahil pagod mula sa school. Ako naman ay nagliligpit na sa sala ay maya pa ay plano ko na rin na pumanhik para makatulog na rin. Unexpectedly ay may umuwi na. Surprisingly, he is not reeking smell of an alcohol. Himala at hindi siya naglasing pero hindi pa rin normal ang mood niya. Still handsome kahit na mukhang mataray na lalaki ang itsura nito. Hindi na lang ako kumibo. Ayaw ko na lang siya kausapin or kumprontahin. Baka sabihin pa niya ay wala ako sa lugar. Iditutuhanin na nga, wag ko na lang siyang kausapin para walang away o gulo. Ang kaso ay nagbo-brought out pa rin siya ng topic about sa kanina. I saw you with Zach. Akala ko ba nag-usap na tayo kanina, Alisa? Magkalas, Pirer? He sarcastically said, maski itsura niya ay tila may bahid ng sarcasm. At what? Anong meron at tinawag niya ako sa apelyidong pangkasal ko? Ako naman ay umaarting maang-maangan. What about him? Tanong ko. Pabagsak siyang umupo sa couch habang malalim ang titig niya sa akin. I don't know how to read his mood. Ang hirap niyang basahin. Mas malabo pa siya sa mata ng lolo ko. Stop acting like you don't know. Ang sabi ko kanina ay wag mo na siyang halalapitan, di ba? Pero sinusuway mo pa rin ako, Alisa. Hindi ka ba makaintindi sa una? I said, I stay away from him. Sigaw niya. Gulat na gulat ako sa reaksyon niya. He is surprisingly fuming mad at this moment. What's wrong with this? With this guy, ano bang mali sa pakipagkita kay Zach? Mabuti nga yung tao sa akin eh. Walang mali siya. Yung sa kanya meron tapos may mas galit na galit siya. Where is the sense? Sana okay lang siya. Anong pag-iisip meron kaya yung taong to eh? Anya ko sa sarili. Ano bang ikinagagalit mo roon? Ang sinasabi mo lang ba bawal siya rito sa bahay? I said fine. Since sa iyo bahay ito, baka nababastusan ka kaya pumayag ako pero wala akong maalala na pumapayag akong wag nang makipagkita kay Zach. Sana malinawan ka, magkaibigan kami at hindi kita binibigyan ng karapatan na diktahan ang buhay ko dahil hindi ko na dinidiktahan ang buhay mo. Ipapaalala ko lang sa iyo, Mr. Pereira. Blake San Pereira, malapit na lang tayong maghiwalay. Sana wala nang kaso sa iyo kung anong klaseng buhay ang pipiliin ko. Walang patid na sinabi ko. Hinihingal ako, hindi lang dahil sa haba ng sinabi ko, pero dahil sa nakakapit ko na rin siya eh. Can he stop acting like a jealous husband? Wala kami sa national TV para magpanggap na nasa isang telenovela. Ngising asar siya na hinarap ako. Lumapit siya sa akin kaya naman napaatras ako sa kaba. He has towering height and a broad body. Alangan, syempre, matatakot ako sa kanya. Hindi ako bulletproof. His scent is really manly and enticing. Parang minamasahe ang pangamoy ko sa pabango niya. I can also feel his warmth radiating. He's no ordinary man after all. He's my long-time love of my life. Na kahit ngayon, na nakatayo lamang siya, malapit sa akin, ay nakakadama ako ng kakaibang bagay na hindi ko may paliwanag. Bakit? Anong meron ba kay Zach? At tila pinagtatanggol mo siya. Do you really like him, ha? Inis na tanong niya. Pero ang tanong ko, ay bakit? Bakit siya naiinis o nagiging ganito? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ako ba narinibong nanunumbat nung nakita ko kayo ng babaeng mahal mo? Hindi ba't wala? Ni isang beses kang narinig na panunumbat sa akin. Blake, you know what? You are so unfair. Sumagot ka. Bakit ka nagkakaganyan, ha? He stared at me blankly at saka na siya tumalikod. Okay, fine. Diyan ka na nga. Diyan ka naman magaling eh. At ang umiwas lagi at lumayo. Okay, nakakapuno. Matutulog na lang ako na makakainkwentro ko pa ang ganito. Blake is very handful guy. Kinabukasan ay parang wala lang nangyari. Yung kagabi, nagising ako ng maaga just to cook breakfast. Si Blake na ang nagpaligo at nagbihis sa anak namin. He is enthusiastic with our son but he is ignoring me. Okay rin. Para lang kaming hangin na nagpapansinan lang kung kinakailangan. Idi mas maganda, walang problema sa akin. Magdidmahan kami kung sa bagay we are just in an agreement. Kaya siya umaarte ng ganito.
Nang makaalis na sila dahil si Blake na ang nagpresenta na ihatid ang bata, ay saka na ako nakahinga ng maluwag. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na ang pagiging casual namin para sa isa't isa. Pero mantakin mo bang umihip ang hangin at napasukan ata ng ligaw na nakabaliwan ang utak ni Blake? Noong una ay umaarte siyang posisib at seloso, tapos hinalikan niya ako, tapos kahapon naman ay parang baliw itong nakikipagmatigasan ng ulo sa akin. Medyo na-distract naman ako nang may tumawag sa akin. Si Zach pala ito at tila natataranta naman ako na sa ibinalita niya. Manganganak na ngayon si Marcel, halika na sa ospital. Gulat ko naman sa sinabing oo. Mamaya na ako pupunta sa butik ko at dali-dali na akong pumasok sa sasakyan at pinaandar para makarating ng ospital. Share ko lang, nung panahon na ipinapanganak ko na si Blaze, maliban sa pamilya ko, ay silang dalawa ni Marcel at Zach ang nasa tabi ko. Nang dahil sa kanila, nakayanan ko yung panahon na parang akong kinawawa ni Blake San. Nang dahil sa dalawang yan, may nakakapitan ako sa tuwing nagiging emotional ako nang dahil sa stress at pagbubuntis. Yung tipong sila ang pwede kong kulitin nang nagliliha ko. Lalo naman si Zach, mabait si Zach, hindi mapapantayan at matatawaran. Sila yung kahit na 2:00 na madaling araw, magre-request ako sa kanya ng maanghang at hilaw na mangga ay gagawin niya kasi wala noon si Blake at nasa piling ng babaeng mahal niya. Kinuha ko ang cellphone ko sa oras na nakapag-park na nga ako sa labas ng hospital. Nakita ko ang message ni Zach kung nasaan ang room ngayon ni Marcel na kasalukuyang nanganganak pa raw. Nasa room 103 agad naman akong pumunta sa 7th floor gamit ang elevator at agaran ng hinanap ang silid. Thankfully ay nabutan ko sa labas ng operating room si Zach na mukhang excited din. We are expecting a twin brother na ipinanganak ni Marcel, kaya pala ng gender reveal party ay 2 cake ang hiniwa at kulay blue ang laman ng cake. So it is a twin boys. Umupo ka nga, Zach. Ikaw ba yung tatay? Ako yung nahihilo sa'yo sa kakalakad mo, kapatid. Magpirmi ka sa isang tabi, no? Suway ko sa kanya. Loko-loko talaga. Siyempre, kailangan ganito para pogi yung magiging mga inaanak ko, no? Tingnan mo lang mo yung si Blaze. Ganito rin ako. Ang pogi tuloy ng anak mo. Sinalon niya na yung binigay kong kagopuhan. Ang kayabangan, bow. Ang kapal talaga ng mukha mo, sir, ano? Biro ba naman? Umupo na siya sa tabi namin at saka masugid na naghintay. Si Pina, asawa ni Marcel, ay nasa loob na rin. Habang nakatambay kami rito sa labas ay tinatanong ko ng out of the blue na question tong katabi ko. Ikaw, Zach, kailan mo ba balak maghanap ng dawan mo? Naunahan ka na naman ni Marcel. Ang sabi mo nung college tayo, ikaw ang unang makakapag-asawa. Baka balak mo na palang maging matandang binata, ha? Tumawa naman siya ng pagkalakas-lakas, pati yung mga dumadaan na nurse at pasyente ay nakatingin sa kagupuhan ng katabi ko. Sa pagiging goping ko na to, tatandang binata, at saka nakita ko na yung para sa akin. Sadyang hinihintay ko na lang yung tamang oras. Aba, good yan. Ako dapat ang unang makakakilala, ha? Deal. Deal ko sa kanya. Paano yan? Kilala na yun ni Marcel Kaasar naman tong dalawa na to Ang daya nyo habang nag-uusap kami ay naantalang bumukas ang pinto at lumabas ang 2 nurse kasama ang doktor at si Pin na may ngiting tagumpay. Ang newly dad ay wish na ganyan din sa akin si Blake noong panahon na nanganak ako sa panganay namin. Pero wish ko lang naman yun, napaka-imposible nun. Nilapitan kami ni Pin na naka-hospital gown pa at gloves. Ngiti niya kaming binati. Tatay na ako, masaya niyang balita sa amin. Mabuti at successful ang panganak ng kaibigan namin. Kahit na medyo delikado raw, sabi ng doktor. But I know, Marcel, she's strong and a brave woman. Congrats pare, saad ni Zach. Congrats Pin, best wishes bilang isang bagong parents. Inilabas na yung mga bata para dalhin na sa nursery ng mga nurse. Nasulya pa namin ang 2 cute at na anghel habang dala-dala ng mga nurse. Hindi na ako magtataka sa cuteness ng 2. Gwapo si Pin sa kanyang German halahi habang si Marcel ay nasa beauty quintile ang kagandahan at hula ko lang talaga na maraming babae ang mag-aagawan para sa atensyon ng kambal na ito kapag nagbinata na. And also, I am excited na ibalita ito sa anak kong si Blaze. Surely ay matutuwa na ito since para na rin siyang magiging kuya sa mga anak ng ninang niya. Nagpapahinga pa si Marcel at nakatulog na.
She's normal delivery. So exhausted talaga siya. Dumating na rin ang not parents nila Finn at Marcel na mga lolo at lola na ngayon we also congratulate them at saka na kami na unang lumalis muna ni Zach. Babalik na lang kami siguro kapag may malay na yung kaibigan namin. Kaming dalawa ni Zach ang mga coffee love kaya naman ay tambay muna kami sa SB para magkape at magkwentuhan. Malapit na ang birthday ng inaanak ko Anong ganap natin? Tanong niya. Kaya ako naman ay kinuwento o nagkwento. Balak sanang pagsabay namin ang birthday ni Blake at Blaze for the last time. Alam naman na issue yun sa usapan namin sa aming agreement. Sige, pero ihanda ko pa rin ang regalo ko kay Blaze Hay nako, Zach. Napangiti na lang ako sa kanya. Disappointment. Alisa Magkalas. 2 araw matapos manganak si Marcel ay nakadalaw na rin kami sa wakas sa buntis na discharge at nasa bahay na nagpapahinga with her baby boys. Salamat naman sa paprutas at parigalo. Sana cash na lang. Ha, biro ni Marcel sa amin. Habang buhat ko si Princeton na isa sa mga kambal habang si Zach ay buhat-buhat naman si baby Prince Kin. Kagwapo-gwapo talaga ng mga anak mo, Marcel. Manang-mana sa tito ninong Zach nila. Umandar na naman ang kahanginan ng lalaking ito. Kaya naman, niresbak agad siya ni Marcel. Hoy, hindi mo kampwet mga anak ko At kung magmamana sila sa'yo, baka maging torpe rin sila kagaya mo. Iwan ko lang, sabi ni Marcel. Sana alam ko yung pinag-uusapan nila, di ba? Marcel, namumulang suway ni Zach sa kaibigan namin. Kinuha na ng mga personal nurse ni Marcel ang mga baby para magpatulog. Share nyo naman sa akin yan Piling ko pinaglilihiman nyo ako Kunwari ay nagtatampo ako sa kanila. Ito namang si Marcel na nilalaklak na lahat ng katarayan ay sinasabihan ako ng adik sa anesthesia. Manig ka lang girl kasi kung aware ka lang, gets mo na sana mga ganap. Kamot ulo na lang ako, bahala sila, dyan Maya pa ay tumunog ang phone ko, dahilan para hugutin ko ito mula sa aking bulsa at saka tingnan ang message. It's from Blake's son. Nasa labas siya ng mansyon kasama ang anak namin. 5 PM na kasi at marahil ay sinundo na niya yung bata. What's the matter? Takang tanong ni Zach na nakatabi ko lang, kaupo malapit sa kama ni Marcel. Nasa labas na kasi si Blake and he insisted na sunduin yung anak namin mula sa school at ihatid siya rito. Napabunting hininga na lamang ako, same as the expression of these two na naguguluhan at nawiwirduhan din. Well, my husband is acting strangely. Nakakaduda dahil noon naman ay walang pakialam ito sa amin. Alam mo, yung asawa mo ate girl, parang babae kong tuyuin. Base sa sinasabi mo. O siya, papasukin mo na. Miss ko na rin ang gwapo kong inaanak, ani Marcel na kunwari ay ma-stress pa sa akin. Arte ni Inday tumalima na ako at saka na naglakad palabas ng mansyon ni Marcel. Kita ko naman sa gate na hinaharangan ni Manong guard ang kotse ni Blake's son. Manong, kakilala po namin yan. Papasukin nyo yan. Sabi ko sa gwardiya na nakaposte ngayon. Ay sige po ma'am. Ma'am Alisa, sabi ni Manong at saka na binuksan yung gate. Mukha namang bugnuting bata si Blake na nasa loob ng kotse katabi ng anak namin na mukhang excited na. He parked the car sa malaking garage ng mansyon. Lumabas na si Blake at pinagbuksan muna ng pinto ang anak namin. Agad kong nilapitan si Blaze at saka pinunasan ng pawis ang anak ko. Tara na anak, gusto mo na bang makita ang mga anak ng ninang mo? Maligalig naman na tumango yung bata. Opo mama, I want to meet Princeton and Prince Kin. Tiningnan ko si Blake at saka ko na siya nilapitan. Baka may lakad pa siya at hinihintay lang ang signal ko para makalis na siya. Wala ka bang lakad ngayon, Blake? Pwede ka na munang mauna. Mamaya na kami uwi ni Blaze Sige na. Nakita ko na naman kung paano tumaas ang kilay ng gwapong lalaki. May sinasabi siya ngunit hindi ko narinig ng maigi. As if I will let Zach steal another moment. Bulong nito, ang hilig niyo namang bumulong parang si Zach. Ano yun? Pagkaklaro ko. Pero hindi niya na ako sinagot at saka na siya na unang pumasok sa akin sa manor. Aba, anong ginagawa ng lalaking ito, Aber? Hinabol nga namin ni Blaze ang papa niya. Maski ang anak namin ay nagtataka sa pinagagawa ng lalaki na to. Uy, bakit ka pumapasok dyan? Wala ka bang lakad? Gala o kung ano pa man na pwedeng pagkaabalahan? Tanong ko sa kanya.
He faced me this time at binigyan niya ako ng yamot na tingin. Sabay-sabay na tayong umuwi. Napanganga na lang ako sa sinabi niya. Ang lakas din ng trip niya sa buhay, ano? Pansinin niyo ba? Hoy, nahihibang ka na ba? Hindi makapaniwala kong tanong sa kanya. He just gave me a playful smirk bago siya mag-cruise ng braso. Aminado akong ang lakas ng apil niya sa part na yon. Just lead the way. O kung gusto mo, ay umuwi na lang tayo sa bahay natin. If ayaw mo naman, akong nandito, Alisa. What do you think? Ako ha, tigil-tigilan niya ako sa mga pamind games niya. Ha, edi mauna ka na munang umuwi. Suggestion ko sa kanya, pero makulit talaga siya. Parang umuurong siya sa pagkabata. Binuksan ko na ang pinto sa kwarto ni Marcel. I can see na bad mood na ang kaibigan ko na nakatingin kay Blake San. Of course, dinod may struggles pagdating sa relasyon at pakikitungo sa akin ni Blake noon pa man. Sila yung mga tao na kaya kong kwentuhan at pagbuhusan ng bigat ng damdamin. So hindi na ako nagtataka kung may hindi sila kaya-ayang tingin kay Blake. I never imagined that the famously Blake San Ferrer will be here at my humble abode. Sarkastikong sabi ni Marcel. Sinabihan ko muna si Blaze na puntahan ang kambal sa kabilang kwarto. Alanganin pa akong sinunod ang anak ko. My son also feel the intensified tension. What's wrong with being here? You can tell me if I am not welcome. You can go home. Mas matapang naman na banat ni Blake. Sumagot naman, pabalik si Marcel. Bakit naman ganun? Hindi ka ba marunong gumamit ng Google Map? At kailangan mo pang isama agad ang asawa at anak mo sa pag-uwi? Don't worry, hindi ka tatakasan ng soon to be ex-wife mo at anak mo. Nagising na rin kasi sa wakas ang kaibigan ko. And I know she and Blaze deserve better than you. Napagdesisyonan ko na lang na umuwi na kami. Baka kung saan pa magpunta ang tila debate na pag-uusap nila. Nanahimik lang si Zach, but I know he also want to tell something against Blake's son. Kaya sa buong oras ng biyahe namin pag-uwi, ay tila nilukot na papel ang mukha ni Blake sa inis. Gwapo pa rin siya pero madilim ang pagkakapinta ng kanyang mood. Ibang klase. Pag-uwi namin ay nag-dinner lang kami. Pinatulog ko na rin ang anak ko habang naglilinis ako sa gabi na yun, sa kusina ay kinausap ako ni Blake. Akala ko ay may pag-aawayan ulit kami, but surprisingly, he asked for my forgiveness. I am sorry if I am acting strange lately. Just forget it. For the sake of the agreement, nagpatiano na lang ako sa gusto niyang sabihin. Wala naman akong magagawa eh. Alangan naman na hindi ko tanggapin. Nagsusorry na yung tao. Dumaan yung araw na mas normal na ang takbo ng buhay namin. Medyo na busy lang kasi. Pinaghahandaan ko na yung birthday ng anak ko at saka yung araw na first time kaming sisiputin ni Blake sa kaarawan niya at ng anak niya. Iyong anak ko naman ay labis na excited sa kanyang kaarawan. Gusto rin ni mama at lolo na doon kami sa barangay mag-celebrate ng birthday ng apo nila. Ako naman ay hindi na nakahindi. Pumayag na rin naman si Blake, sa loob lang siya at ayaw ma-issue pero yung presence lang naman niya, yung importante eh. Yun lang, sapat na para sa anak namin. Highly anticipated na yun ng bata. Sabi ko nga, yun na lang ibalato niya sa akin at wala na akong hilingin pa. Kaya sa araw na yun ay naghanda na ako. Kasama si Marcel na mas okay na ang kalagayan ay nag-design kami sa bahay namin sa aming barangay ng mini stage at lugar na pwedeng entertainment ng mga bisita naming mga bata. Si Zach na ang nagpresenta ng magpa-cater, kumbaga ay all set na. Mama, darating po ba si Daddy? Tanong ng anak ko sa akin. Kumbinsido naman ako na tumanga. Oo anak, he promised to you na darating siya. Hindi ba marahil ay nasa office pa ito, pero darating siya. Nagsimula na ang party, masaya naman ang lahat. May mga clowns pa at kumpleto sa kasiyahan ang lahat. Maski si lolo at si nanay ay nag-i-enjoy, pero ang anak ko ay madalas na nakalingon sa gate. Nakatingin siya sa may gate marahil ay hinihintay si Blake, ang kanyang daddy na nangakong darating at sisipot sa araw na yon. Ngunit unti-unting naupos na parang kandila ang kasiyahan ng anak ko. 6 p.m. at pauwi na ang mga bisita, ngunit kahit isang anino lang ni Blake ay wala. Masama man, ngunit sinusumpa ko na ang lalaking yon sa isip ko. I even texted and called him pero cannot be reached to. Nakita ko na maluha-luha ang anak ko sa araw ng kaarawan niya ay nasasaktan ako bilang ina.
Wala ba talagang isang salita ang Blake San Ferrer na yon? Sana hindi na lang siya nangako. Sana hindi na lang kami umasa. Ang tanga ko talaga, mas nasasaktan ang anak ko sa araw na ito. Inalo-alo siya ng ninong Sak niya at ninang Marcel. My son has lots of gift, pero isa lang ang hiling niya sa araw na ito. At yon ay ang pagdating ni Blake, ngunit wala siya. Give up, Blake San Ferrer. Hindi ko alam na nakabalik na sa Pilipinas si Denise. She wants me to have this day, my birthday, to celebrate with her. Marami pa akong ginagawa sa office ng oras na nag-text siya, and she wants me to meet her at SB, near on my company location. Nung una ay alanganin ako, nangako ako sa anak ko na ilalaan ko ang birthday namin para sa kanya. I made a promise na ayaw ko naman na hindi sundin. I don't want to disappoint my son. Sandali lang tayo, babe, ha? Please, just this day. Gusto ko lang makipagbati sa'yo. I want to fix it, Blake. Please, babawi talaga ako. If you're really busy with something else, fine, pero sandali lang talaga ito. She insisted on her phone calls. I sigh, okay, after an hour, I really busy. She happily squealed on the phone call. Thank you, babe, I love you. Hindi ko alam kung bakit parang may bumabara sa lalamunan ko. Dati naman, madali lang sa akin na mag-I love you back. It's never an issue. Pero bakit ngayon ay hirap na ako? Bakit kapag naririnig ko ang salitang love, ay naiisip ko si Alisa? I love you too, sabi ko na nautol sa kabilang linya. It does feel awkward and awful, to be honest. I dropped the call and tried to focus with my work. We will just talk for a minute dahil hahabol ako sa birthday party ng anak ko. Hindi ko na malaya na kangiti na pala ko. I opened the compartment of my table and I took a picture frame of me and my son. I have never been imagined that this is the unsolicited love for a child. Hindi ko inisip na magiging proud father ako sa anak ko na matagal kung ikinabulag-bulagan. I am truly happy to my decision. Tiningnan ko ang mga regalo ko sa anak ko na nasa isang lamesa, a ticket, not just an ordinary ticket, but a ticket trip to Disneyland that is good for three person. Dahil after ng agreement, ay gusto ko pa silang makasama sa totoo lang. Hindi ko na nga mawari, but I don't want to fulfill the agreement anymore. Just the thought of Alisa signing our separation document are making me in a birds of pain. Nasasaktan ako sa ideyang mawawala na sila sa buhay ko. So I will make ways to extend our days. I don't want to wake up one day that there's no Alisa and Blaze on my life. Pakiramdam ko, kapag dadating ng araw na yun, parang mamamatay siguro ako sa sakit. Words cannot describe the pain that might cause of that decision. Ang tagal kong tinanggap sa sarili ko at habang nakatulala ako sa opisina, ay doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. I am slowly, accurately, and insatiable falling in love with my wife. My wife, who I always thought that she is just a disgrace, but now I can see her worth. I can see her shape as a precious gem on my point of view. Matapos ko nang maayos ang lahat, ay nagbilin ako sa sekretary na huwag munang tumanggap ng schedule for the whole day dahil matapos ng maikling lakad namin ni Denise, I will going to my son's birthday party. And about our relationship, Denise, gagawin ko na ang isa sa pinakamabigat na desisyon o pasya na gagawin ko sa aking buhay. Everyone knows how I love Denise. Bumuo kami ng pangarap, but I cannot see the desire of fulfilling the blueprint on her eyes. Pakiramdam ko, hindi na nakalinya ang pangarap at pag-ibig sa amin. It is true that she became my dreams before, but dreams could be changed also. On my case, hindi ko naman inakala na it just have a snap to change everything all at once na sa loob ng 6 na taon. Tinanggi ko man ay tila hinubog na ni Alisa ang puso ko sa direksyon papunta sa kanya. Bala ko na rin na hiwalayan si Denise. I will just to take a look at some point, kukuha na ng tiyempo na itama ang dapat itama. There's no reason for me to be in a loveless relationship with Denise. She deserves a better man now. At ngayon naman, ay aayusin ko na ang relasyon ko sa itinakwil kong pamilya. Kinuha ko na ang susi sa bulsa ko at saka ko binuksan ang aking itim na sports car. Nasa likod na ng kotse, ang marami ko pang mga regalo sa likod ng kotse para sa anak ko. This is not even enough para babawi sa anak ko.
Pero gusto ko nang makuha ang loob ni Blaze, and I want Alisa to fall in love again to me. I will never let her try to unlove me. Hindi na ata ako makakapayag. I cannot let myself to be a crazy Polish guy. Sa pagkakataong ito, ay magpapakatotoo na ako sa nadarama ko. Hindi naman kalayuan ang SB o kilalang coffee shop. I open the door and some customer are looking at me with jealous and admiration. I badly want to smirk at this point. Sa hindi kalayuan ay nakita ko si Denise at ang dati niyang best friend na si Claire na nag-usap. Balita ko ay matagal na nagkaalitan ang dalawa na ito Nang makita ko si Denise nang papalipit ay namilog ang mata niya. She gave Claire a clue para umalis na ang kaibigan nito. Claire walked past through at me and she had unknown expressions that written all over her face. Denise is wearing a red dress at this time. She genuinely looks stunning at this moment, but I know that something has changed. I know there's no spark again. She kissed me, but it doesn't feel the same way before. We sat on the chair near the table in the glass wall. May mga pagkain na, mga paborito ko. She really knows how I hate creamy food and drinks, so she ordered a dark coffee with extra shot of brown sugar and piece of cinnamon bread. Eat, babe, when we will go somewhere. Excited siya, base sa sinabi niya. I don't want to ruin her mood, but I have to be straightforward to her. I don't want to miss my son's birthday party. Denise, marami akong trabaho. I don't have up time. We can do this on another day. Sabi ko sa pagod na tono. I saw how she is. Minsan lang naman ang birthday mo, babe. Blake San Ferrer, can you stop thinking about your responsibilities for a while? Ginagawa ko ito para bumawi sa'yo. I don't have plenty of time also dahil may shooting ako sa Japan sa Saturday. So please, babe, she begged. Then it shows that you really care for your career than I. And that's fine with me. I had to go. Sabi ko na lang bago tumayo at maglakad palabas. She ran towards me and poured all her anger. What's wrong with you, Blake? Hindi ka naman ganyan noon What's wrong with you? Baka nagluloko ka na She said, and now her loud high-pitched voice attract attentions to the customers of the cafe. Stop this, Denise. Umalis na lang ako, not minding her stunned expression. I decided to go on the family house of Alisa. I know that the party is starting and I am excited to be there.